Yo, what's up? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo mga Gaginatics. So, meron naman tayong isang classic solo episode. Siyempre, wala ngayon si Toshi dahil wala silang internet. Yun lang naman yun mga Gaginatics. So, pagpansensyahan nyo na. So, solo lang muna tayo ngayon. Pero, tingnan natin to. We got this, guys. So, um, on this episode, pag-usapan natin uh, ang episode na to ay para sa'yo kung ikay pagod na. Yun lang. At pag-usapan natin yan after this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mong puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, Gagi Podcast, sama ka sa saya. Tara, sa bawat usap na Gagi Podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi Podcast, dito kulitan. Gagi Podcast, may kabuluhan. Kasama sina Lino sa Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi Podcast, Gagi Podcast, Gagi Podcast, smile before you play. Gagi Podcast. Welcome to Gagi Podcast with Linus and Toshi. So, yun na nga mga Gaginatics. Wala si Toshi ngayon. At kumusta kayo dyan mga Gaginatics? Ako, maraming nangyari for just a week. Una, naayos ko na yung PC ko. Bumili ako ng bagong motherboard. Yun. At sa wakas naayos naman siya. Pero parang hindi ako satisfied sa nangyari. Pero okay na rin yun kaysa wala, diba? Magagin natin. Kasi yung mga nakaraang episodes, nag-record na lang and nag-edit na lang ako gamit yung gaming laptop. So yun. And then, ano pa nga ba? Yun. Bumili ako ng bagong libro. Kasi, yun nga mga Gaginatics, nag-offer sa akin yung chef ko sa isang work na kung pwede daw, in-offera niya ako ng sous chef position. So, sabi ko, as in nagulat ako noon mga Gaginatics kasi wala eh. Wala sa isip ko yung ganon na may mag-offer sa akin as long as ginagawa ko yung trabaho, parang ganon. Nagulat ako, sabi ko kay chef, hold on chef, let me process it first of what you said. In English ko ayan, sabi ko, I don't know what to say, chef. Just give me time to think. Yung sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige daw, bigyan niya ako ng Tapos yun nga, kinonsult ko yung mag-ina ko. Yun, kung tapos may mga friends din ako. Mga pili-piling kaibigan lang ako sinabihan. And then, yun, humingi ako ng opinion nila kung ano magandang kunin. Yan. And, yun nga, sabi ko sa sarili ko, wala na ako sa pagalingan eh. Kasi alam niyo yung mga Gaginatics,
I'm already 34 years old. So sabi ko, wala na ako dyan sa pagalingan na eh. So, isa na lang nagpaano sa akin nung nagpabago ng isip is, wait, nasa US pala ako. So, this is gonna be a good record din para sa akin or sa resume ko, palang ganun. Sabi ko, at least ma-experience ko din dito sa US, di ba? Sabi ko, okay. So, tinanggap ko siya, Magaginatics, and then yun na nga po, this coming summer ako ay magiging isang sous chef na, and then syempre may mga alam na rin naman ako sa kusina, pero syempre kailangan natin kailangan natin maging mas advanced or matuto pa kung paano gumalaw sa kusina, yun. At siguro on the month of April, meron tayong magiging guest ulit at isa siyang chef. So sa mga dyan, onto cooking or something, yun. At yun nga, mga Gaginatics, medyo napaba yung kwento ko kasi gusto ko lang share sa inyo na nakabili ako ng dalawang cookbooks ko. Yung una, yung Why I Cook. Yun, ito. Kasi siyempre parang basic, to know the basics. And then may nakita akong isa. Sabi ko, wow, meron palang ganito. I am a Filipino. So nakita ko siya kahapon sa Barnes and Nobles. Sabi ko, oh my God, meron palang ganun. So, syempre, as a Filipino, maganda rin kasi na gagawa ka ng menu mo or magano ka sa kanila ng pagkain, magpo-promote ka sa kanila. Why not fusion na or Filipino inspired na, guys, 'di ba? So, yun yung plano ko. Since magkakaroon ako ng position ng ganyan, why not may pasok ko yung Filipino yung Filipino team sa mga gagawin kong menu, 'di ba? Mixed yan. Kasi hindi naman pwedeng mga Gaginatics fully Filipino kasi nasan ba ako? 'Di ba, nasa US. So kailangan ng fusion na lang. Fusion of American and Filipino. Yun na lang gagawin ko. So gumawa na rin ako may last week gumawa rin ako ng sarili kong recipe. Yun nga, masyado nang mahaba to. Baka pag-usapan natin sa month of April. So yun, share ko na lang sa inyo. So yun lang mga Gaginatics. Punta na tayo sa episode natin. Yun nga. So, kung ikaw, Gaginatics, kung napindot mo tong episode na to, baka pagod ka na. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero alam ko, hindi ka lang basta napadpad dito. So, itong episode na to, para sa ito. Yun, wow. Parang seryoso, no? Walang ewan ko. Gawin kaya natin medyo seryoso tong episode na to, di ba? Yun. So, may time ba na mga Gaginatics na pagod ka na sa trabaho, pero kailangan mo pa rin pumasok. Yung hindi mo na gusto yung trabaho mo, pero kailangan mo pa rin pumasok, di ba? Yung ngumiti-ngiti ka pero mag-isa ka na pala, 'di ba? Iba na 'yun. Yung parang pag nakita mo sila masaya ka or kasama mo sila masaya ka, pero
at the end of the day, alam mo sarili mo na mag-isa ka lang. At meron din ba yung yung wala kang gana, wala ka ng gana, kung ano man yan, wala ka ng gana. Pero kailangan tuloy pa rin, di ba? Yung tipong yung tipong hindi ka naman umiiyak, pero hindi ka rin okay. Yan yung mga taong kala nila malakas sila. Pero hindi pala. May mga taong ganun naman talaga. Marami sa ating mga gaginatics na ganun. Lahat yon, lahat ng senaryo sa buhay ay hold on. Lahat ng senaryo sa buhay na yun ay nararanasan at mararanasan pa lang natin. So, yun nga. Kung masasabi nyo nung mga ganun, weak ka na, nope. Hindi sila weak, mga gaginatics. Hindi tayo weak, mga gaginatics. Kasi, tao lang tayo. Yun. Siyempre, okay lang din mapagod. Tao nga tayo, di ba? Tapos, hindi kailangan lagi tayong strong. Sa lahat ng oras, di ba? May kahinaan at may kahinaan pa rin tayo. Hindi mo kailangan i-justify yung pagod mo. Yun nga. Pagpagod ka na, take a pause. Yun. Then, don't quit. Take a pause. Pahinga ka. And then, pag okay ka na, then you continue. Diba? Hindi ka tamad, hindi ka mahina. Pagod ka lang at valid yun. Diba? So, hindi laging may instant solution sa lahat ng problema natin. Kasi, katulad nga ng sinasabi ng karamihan, hindi naman sa'yo mapupunta yung problema na yan kung hindi mo kayang solusyonan. Yun. Pero, alam mo naman, sorry sa mga ibang gaginatics na may mga pinagdaanan na hindi nila kinaya. Pero, para sa'yo na nakikinig, marami pang solusyon sa lahat ng problema, sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kapit lang. Kapit ka lang. Diba? Hindi overnight mawawala yung pagod. It takes time. Parang sa pagmamahal din, pag nasaktan ka, 'di ba? It takes time minsan nga. And well, may iba 1 week, 1 month, yung iba inaabot pa ng taon, yung iba inaabot pa ng 17 years. 'Di ba? May mga taong nagsasabi na, get over na ako sa kanya. Pero bakit tuwing ang topic ay ganito? Lagi mong ino-open, lagi mong sinishare na para bang hindi ka nakaka-get over. Yun. Siyempre, ganyan talaga. Ibig sabihin, in denial ka. Wow, 17 years ka nang in denial. Pero hindi ibig sabihin hanggang dito ka na lang, di ba? Mga gaginatics. Oo, mahirap. At minsan, hindi madali yun. Oo, ika nga, walang quick fix na sinasabi. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos ka na. Ibig sabihin nun, pahinga ka muna. Yan. Saka suggestion ko lang, mga gaginatics sa inyo. Pag mga ganun, may mga nararamdaman kayo, napagod, para bang hindi ka na masaya, ganito gawin nyo, gaginatics. Suggestion ko lang sa inyo, magpahinga ka lang without guilt.
Tapos lumayo ka muna sa mga pressure. Yan, yung mga pressure na yan. Damn. 'Di ba? Kung speaking of pressure, bigla akong naisip, nakalimutan ko anong episode number yon. Pero meron akong episode tungkol sa family pressure is real. Yata yon. So, pakinggan nyo yun, Gaginatics. And then, kausapin kahit kausapin mo kahit isang tao lang. Parang ganun. Para mag-vent out ka lang. Vent out ka lang sa kanya. Pero depende pa rin, diba, depende rin sa sa kausapin mo. Minsan, seryoso ka na nga tapos gagaguhin ka pa. Well, piliin mo. Piliin mo na lang siguro yung taong alam mong papakinggan ka. Na okay, sige lang. Maglabas ka lang ng sama ng loob mo. Parang ganon. And then, tapos lahat ng yon mga Gaginatics, lang yun. Siyempre, one step at a time, one day at a time, ginagawa yun. Hindi mo kailangan yusin lahat yun. Kahit today lang, sapat na nakinaya mo, parang ganun. Small wins, kumbaga. Hindi yun, kasi hindi naman basta-basta. Hindi basta-basta na maka-move on ka. Hindi basta-basta na mawawala yung pagod mo. Hindi basta-basta na na yung pressure na yun mawawala na, 'di ba? So, take one day at a time. Yun lang, Gaginatics. And then, syempre, ako mga Gaginatics, share ko lang sa inyo. Kailan ba ako yung napagod? Siguro, iba kasi yung ewan ko ba? Ginagawa ko na lang excuse yung edad. Ewan ko, pero minsan kasi masasabi kong wala na kasi ko sa prime. Kasi I'm already 34 years old, turning 35 this year. So, sabi ko parang nakakapagod na magtrabaho. Nakakapagod na lagi na lang ganito ginagawa mo. Araw-araw. Same shit. Same per people. Ay, syempre. Yung mga same people na ganun, yung mga taong ayaw mong katrabaho, diba? Pero syempre, hindi natin mapipili ang gusto natin katrabaho. Kasi ganyan talaga. Yun nga, nakakapagod yun. Pero, isa lang din kasi yung reason bakit nagpapatuloy ako. Syempre, family. Una-una sila yung umaasa sa akin, diba? So, kailangan, sila yung lakas ko para pagpatuloy ko lang kung ano yung ginagawa ko. Ganun. Pero, although, para sa mga taong breadwinner na para bang hindi man lang sila binibigyan ng kahalagahan, kung ganun lang naman yung nafe-feel mo, try to baguhin yun. Baguhin mo, or para kasi sa akin pag ganun, yung parang ikaw lang yung breadwinner tapos di man lang na-appreciate. Holy shit. Magano ko. Sabihin ko sa kanila na I'm done being breadwinner. Parang gano'n. Diba? Iba na rin kasi naman pag habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng responsibilidad sa buhay natin. Hindi lang para sa atin, kundi kung may pamilya ka man, 'di ba, sa pamilya mo. 'Di ba? Minsan ang mga Gaginatics, yung pag sinabing family para sa akin, yung asawa mo, anak mo, hindi nakasama yung hindi nalalampas doon. Extended na kasi yung ibig sabihin nun, 'di ba? Pag sinamo pa yung iba.
maybe just focus on your family, di ba? Ganon. Kung wala ka naman, wala ka pang asawa, syempre yun yung parang ano lang yun. Nanay, tatay, mga kapatid, ganon. Ganon yung ano. So, yun. Kaya yan. Kakayanin. As long as meron pang nagmo-motivate sa'yo, parang ganon. Diba? Para pagpatuloy mo. Yan. Gaginatics, tanongin rin kita, kailan mo huling naramdaman na okay ka? Siguro, kung ako, maging okay lang din ako kung nakauwi na ako ng Pinas kasama ko ng pamilya ko. Di ba? Ganda siguro pag ganun. Saka ano, pag, minsan talaga pag, yun nga, pagpagod ka na, syempre, pag may asawa ka, sinishare mo sa kanya, yung mga nararamdaman mo. At syempre, nakikinig naman siya, naintindihan naman niya yun. At syempre, yun nga, nabibigay din siya ng advice, babalik sa'yo. Parang ano lang din yan. Kung wala kang asawa or meron ka palang girlfriend, gano'n, or boyfriend, ganun lang din yun. Siya lang din yung taong pwede mong pagsabihin. Or kung wala kang, hindi kayo in a relationship, your friends, close friends, or best friend, parang gano'n. Diba? At least may nakakausap ka. Yun. Saka ano, magaginatics. Ang nangyari kasi sa akin nun, pag nabu-burnout ako. Nangyari na kasi to once na burnout ako. Ayoko nang pumasok. Nag-a-absent ako. Tapos hindi ako lumalabas ng kwarto, ganon. Ayoko kumausap ng kahit sino. Maybe dahil di ako makatulog na maayos. Ang hirap pag nabu-burnout ang isang tao, gaginatics. Depende yan sa akin. Yun yung sa akin. Iba-iba yung ano natin, pag-cope up ng burnout natin or yun nga. Pero yun nga, kailangan talaga. Kailangan pahinga. Kailangan kausapin mo sarili mo, parang ganun. Di ba? Sa tingin ko naman, kasi may tiwala ako sa mga tao na kaya mo yan. Kaya mo yan kung ano man yung problema mo. You just need to rest. Yun lang. Rest. Then, laban ka ulit. Ganun lang din yun. Diba? So, sana mga gaginatics, kung ikaw man nakikinig nito, kung walang nagsabi sa'yo ngayon, masabi ko lang, proud ako sa'yo. Kung ano man yung napapagdaanan mo, kung ano man yung mga ginagawa mo. Diba? Kahit pagod ka na, nandito ka pa rin. Yun nga, pahinga ka muna, tapos laban ulit. Hindi mo kailangan magmadali. Yun nga. Yun lang. Siguro, maikling lang to episode. Kasi, yun nga, wala si Toshi. And para talaga to sa'yo. Kung ang episode na to ay para sa'yo, gaginatics. Yun, hindi ka nag-iisa sa pagod mo. At hindi mo kailangan ayusin yung buhay mo ngayon. Minsan sapat na nagumising ka at kinaya mo ulit. Yun lang. So, salamat ka na lang na gising ka, na buhay ka pa on the next day, di ba? Yun pa lang, isang magandang regalo na agad yun, di ba? Yun. So, mga gaginatics, kung nagustuhan nyo yung episode na to, pakirate naman kami ng 5-star dyan. And follow nyo naman kami sa Spotify, Gagi Podcast with Linus and Toshi. Syempre may YouTube din kami, which is Gagi Podcast with Linus and Toshi.
And then, syempre, yun. Parang ang lungkot, no? Parang ang lungkot ng episode na to. Wala eh. Wala si Toshi. Wala akong kaanuhan. Kaya medyo seryoso tayo ngayon. Sana nagustuhan nyo yung episode na to. Comment down below. Yun, wala muna akong babasahin mga comment. Saka na lang yun, pandito na si Toshi. Yun. And then, thank you mga Gaginatics, lalo sa mga listeners natin dyan at mga bagong listeners. Medyo tanggap ko na kung ayaw nyo mag-follow, pero may nag-follow na rin. Thank you. 4. Thank you. Hindi, medyo tanggap ko na kung ayaw mag-follow. Yun. Pero natuwa lang din ako sa share ko lang din sa inyo ng very light mga Gaginatics yung ano. So, nagugulat ako kasi biglang umakyat yung listens ko. Naging yung episode ko ng love bombing ba ito? Gagi love bombing ba ito? Umahabot siya ng almost 2,000 listens. Tama ba? Wait lang. Sorry mga Gaginatics. Nagulat lang kasi ako nun. Kasi, ewan, anong meron sa episode na yun? 2,000 listens nga. Yun. So, thank you sa mga bagong listeners. Sana pagpatuloy niyo pa rin yung pakikinig. At pagbubutihan pa namin ni Toshi yung content namin, yung podcast namin, yung production, yung mga topic and guest. Yun. Abangan nyo yun mga Gaginatics. Thank you ulit. Shout out. Nakausap ko pala si Bon ng Taga Bicol Podcast. Yun nga, tuloy na sila na uuwi ng Bicol for good. At syempre, pupursue pa rin nila yung Taga Bicol Podcast. Kaya supportahan natin sa Bicol, ang Taga Bicol Podcast. Yun. Syempre, shout out din. Pinoy Memeology Podcast. Yun. Almost 1,000 followers na sila. Kaya ano pang hinihintay nyo mga Gaginatics? Follow nyo na yun sila. At syempre, The Original Podcast. Shoutout sa'yo. Follow nyo The Original Podcast. Mabuti pa si The Original Podcast kahit solo lang. Kayang kausapin ang sarili. Shoutout sa'yo, Tito Phil. And then, siguro hanggang dito na muna. Yun nga. Hindi na ako mag-outro ng katulad kasi wala naman si Toshi, di ba? So hanggang dito lang muna, guys. This is Linus from Gagi Podcast saying sayonara. Bye-bye. Gago pa ako. Malamang.